Purihin po ang ating dakilang Diyos. Magandang buhay sa bawat isa sa atin, sa ating mga kapatid na kasama po natin ngayon on-site at sa atin pong mga kapatid at mga kaibigan na nandyan po sa kanilang mga tahanan online. Ang atin pong tema sa atin pong pagbubulay-bulay ng mga salita ng Diyos sa mga sandaling ito ay the grace of contentment, ang biyaya ng kasapatan, ang biyaya ng kakontentuhan. Bago po natin ipagpatuloy ang atin pong pagbubulay, tayo po ay saglit na manalangin. Dakilang Diyos, salamat po minsan pa. Binigyan mo po kami ng pribilehiyo na muling mag-aral ng iyong mga salita, magkasama-sama, magkatipon-tipon at magkaisa sa pagpapanalanginan sa bawat isa. Purihin ka, Panginoon, at dalangin po ng iyong lingkod na lahat po ng aming mapag-aaralan ay para po sa kalwalhatian ng iyong banal na pangalan at para po sa ikatitibay, ikalalakas ng pananampalataya ng bawat isa. Ito po ang aming dalangin sa makapangyarihang pangalan ng iyong anak, ang aming Panginoon Kristo. Ang lahat po ay magsabi ng Amen, Amen, and Amen. Ang ating pong mga talata ay makikita po natin sa aklat ng Genesis, Kabanatang 13, mga talatang 1 hanggang 18. Mula po sa talatang 5 hanggang 9 ay ganito po ang ating mababasa. Si Lot na kasama ni Abram ay marami na ring tupa, kambing at baka. Meron na rin siyang sariling pamilya at mga tauhan. Dahil napakarami na ng kanilang mga hayop, hindi na sapat ang pastulan para sa mga kawan nila Abram at Lot. Kaya't madalas nag-aaway ang mga pastol nila. Nang panahon ding iyon, ang mga Kananeo at Perezeo ay naninirahan pa sa lugar na iyon. Kinausap ni Abram si Lot, hindi tayo dapat mag-away at ang mga tauhan natin sapagkat magkamag-anak tayo. Mabuti pa'y maghiwalay tayo. Mamili ka. Kung gusto mo sa kaliwa, sa kanan ako. Kung gusto mo sa kanan, sa kaliwa ako. Makikita po natin mga kapatid na sa buhay na ito ay hindi po nawawala ang conflict o sigalutan. There is a conflict. Makita po natin sa sitwasyong ito, sa mga talatang ating binasa ay meron pong conflict na nagaganap sa pagitan ng magkapamilya at kailangan po itong maresolba upang mapanatili ang magandang relasyon. Di nga pa po ang ating mga ngipin at ang ating dila o mga labi ay 24/7 magkasama sila pero kung minsan ay nakakagat ng ating mga ngipin ang ating dila. Sadyang hindi maiiwasan ang conflict sa ating buhay, dumarating at dumarating po ang mga sigalutan, ang mga hindi pagkakaunawaan o ang mga conflicts, subalit maaari po itong mapaghandaan at ma-resolve upang mapanatili pa rin po ang magandang relasyon, ang magandang samahan ng magkakamag-anak, ng magkapamilya, ng magkakapatid at ng bawat isa. Una, makikita po natin dito mga kapatid that having much can sometimes cause conflicts. This conflict between Abraham and Lot arose because of the physical blessings they received. Each of them possessed many flocks, serpents, and herds. This put a strain on the land and caused strife between the herdsmen. Verse 6 tells us their possessions were so great that they could not dwell together. Ang sabi po doon ay masyado nang marami ang kanilang mga ari-arian, ang kanilang mga kawan, ang kanilang mga alagang hayop at nag-aaway. At hindi lang po nag-aaway, kundi ang sabi po doon ay madalas nag-aaway ang mga tauhan ni na Abraham at Lot. Paano po ni-resolve ni Abraham ang conflict sa kanila pong pagitan ng kanyang kamag-anak, ng kanyang pamangkin na si Lot? Kinausap niya ito at ang sabi niya, hindi tayo dapat nag-aaway. Magkamag-anak tayo, magkapuso tayo, magkapamilya tayo, magkapatid tayo. Upang hindi nag-aaway ang ating mga tauhan, ang mabuti pa'y maghiwalay tayo. Ang mabuti pa'y mamili ka. Kung kukunin mo ang kanan, dito ako sa kaliwa. Kung ang pipiliin mo yung kaliwa, dito ako sa kanan. Makikita po natin dito mga kapatid na gumawa po ng isang matalinong desisyon si Abraham, yung win-win solution para sa kanilang dalawa. Pangalawa, makita po natin that Abraham value people over possessions.
kahit na parang siya yung natapakan, na kahit na parang karapatan niya ito dahil siya yung matanda, dahil siya yung pinili, siya yung tinawag ng Diyos, at si Lot ay sabit lang naman sa kanya dahil lang maulila ito sa kanyang ama, ay kay Abraham na ito lumaki at ito ay kanya ng kinalinga, inalagaan at kasama niya saan man sila magtungo. Subalit, makikita po natin dito na hindi mahalaga ang ano paman. Ari-arian lang yan, possession lang yan, pera lang yan, mga bagay lang yan, naiiwan lang sa buhay na ito. Ang vina-value po ni Abraham ay yung mapanatili po ang magandang relasyon nila ni Lot bilang magkamag-anak, bilang magkapamilya. Mga kapatid, ano po ang mas pinapahalagahan po natin sa buhay na ito? Ang atin po bang relasyon sa ating mga kapatid, sa ating mga kapamilya, sa ating mga kasama, sa atin pong mga kapuso, o ang mga bagay na maaari din naman pong mapalitan, o ang mga bagay lamang na pansamantala lamang at iiwan lang natin sa mundong ito. Isang napakahalaga pong bagay na nakita po ni Abraham that we must value people over possessions. Abraham would rather not be with Lot than be at odds with him. This is an important truth. Abraham yields to Lot's choice of any part of the land Lot desires. He stands down. He does not have to win this battle. He says, separate yourself from me. If you take the left hand, then I will go to the right. Or if you take to the right hand, then I will go to the left. Abraham appears to value Lot over the land. He refuses to let possessions trump his love for a person. Part of learning to stand down comes from recognizing the value of people. People matter more than possessions. Sa verse 10 hanggang 11, makita po natin, at nang iginala ni Lot ang kanyang paningin, nakita niyang ang kapatagan ng Jordan hanggang sa Zoar ay sagana sa tubig, tulad ng halamanan ni Yahweh at ng lupain ng Ehipto. Nangyari ito noong hindi pa natutupok ang Sodoma at Gomora, kaya pinili niya ang dakong silangan sa kapatagan ng Jordan at naghiwalay nga sila ni Abram. Pangatlo, makikita po natin dito at matututunan mga kapatid, yun pong the danger of wrong choices. Learning the danger of greener grass. Sabi nga po ay, life is not a series of chances, it is a series of choices. And of course, mga kapatid, bilang tayo po ay mga mananampalataya at mga Kristiyano, ay hindi lamang po dapat choices, kundi dapat po ay series of correct choices. Kaya nga napakahalaga po na sa ating pagpili ay atin muna pong ipinanalangin, atin muna pong ipinag-pray ang atin pong magiging choice, ang atin pong magiging desisyon upang hindi po tayo masaktan, upang hindi po tayo magsisi sa bandang huli, upang hindi po tayo mahirapan o kaya ay dumaan po sa frustration o kaya po ay mabigo sa ating pinili. Learning the danger of wrong choices. Kaya dapat po ay choosing the right choice, sapagkat madalas ang napipili po dahil sa sobrang excitement, masyadong nasilaw ng kislap, nadala ng magandang tanawing nakita nung iginala ni Lot ang kanyang paningin, ay hindi na siya nag-isip na ito ba talaga ang kalooban ng Diyos para sa akin, kundi ito talaga ay kanyang pinili sapagkat nakita niya na secured siya dito. Nakita niya na ang kanyang mga lagang hayop ay secured dito. Nakita niya yung ilog, nakita niya yung kapatagan na greener grass at hindi na mahihirapan ang kanyang mga kawan at ang kanyang mga tauhan. Mga kapatid, meron nga pong kasabihan, hindi po lahat ng kumikinang ay ginto. All is not gold that glitters. Lot chose greener pastures. Literally, the lush and fertile land of the Jordan Valley drew his attention. The writer indicates that this was before the Lord destroyed Sodom and Gomorrah, and that the men of Sodom were wicked. We get an indication that this was the wrong decision for Lot.
Abraham does not seem to care which land he gets. The allure and beauty of the land did not appeal to him. What appears to be a better situation can, in the end, bring us great harm. We must guard against thinking that the grass is greener on the other side. This can be a source of pain and frustration for us, and it can cause much turmoil in our relationships. Again, all is not gold that glitters. Hindi lahat ng kumikinang ay ginto dahil ang iba po ay salaginto. Baka kapag ito ang ating pinili na hindi naman natin naipag-pray at hindi naman natin natiyak na ito ang kalooban ng Panginoon, ay magdulot ng habdi at matinding pagsisisi sa atin sa bandang huli. Ano pong napansin natin dito mga kapatid? Yung si Lot sa kanyang pagpili ay hindi na sumangguni sa Diyos. Hindi na po nag-second thought, kundi without thinking, nag-decide agad siya na ito ang kanyang pipiliin. Hindi na niya naisip na dapat sana ay hinayaan niya o kaya ay hiningi niya na ang unang pumili ay ang kanyang tiyuhing si Abraham, sapagkat si Abraham naman talaga ang may karapatan sa kanilang dalawa. So makita po natin the danger of wrong choices. We must be wise in choosing the right choice. Let's pray for every choice na atin pong gagawin sa ating buhay. Pang-apat at panghuli, rest in God's provision. God had a plan and a place for Abraham. The Lord would provide. Abraham trusted this. We see his trust displayed when he built an altar to the Lord. He believed God would make good on his promises. He didn't feel the need to fight with Lot or battle for his own preferences. This is contentment in action. Ano po ang sabi po ng mga talatang 12 hanggang 13, na natili si Abraham sa Kanaan, samantala si Lot ay nanirahan naman sa mga lungsod sa kapatagan na malapit sa Sodoma. Napakasama ng mga tao sa lungsod ng Sodoma. Namumuhay sila ng laban kay Yahweh. Nanirahan si Abraham sa Hebron. Pagkaalis ni Lot, sinabi ni Yahweh kay Abraham. Ito pong napakaganda mga kapatid. Pagkaalis ni Lot, ito po ang sinabi ng Diyos kay Abraham. Pagkaalis ni Lot, sinabi ni Yahweh kay Abraham, tumanaw ka sa palibot mo. Ang buong lupaing natatanaw mo ay ibibigay ko sa iyo at sa magiging lahi mo magpakailanman. Ang iyong mga salin lahi ay gagawin kong sindami ng alikabok sa lupa na di kayang bilangin ni numan. Libutin mo na ang buong lupain. Ang lahat ng iyan ay ibibigay ko sa iyo. Lumipat si Abraham sa Hebron at doon tumira sa tabi ng malalaking puno sa Mamre. Nagtayo siya roon ng altar para kay Yahweh. Ano pong mapapansin po natin mga kapatid sa magtiyuhin na ito? Sa buhay po ni Abraham, saan man po siya tumigil, saan man siya palipatin ng Panginoon upang magstay, upang manirahan, upang mamirmihan, makikita po natin na siya po ay nagtatayo ng altar para kay Yahweh. At si Lot naman ay wala pong nabanggit na siya ay nagtatayo ng altar para kay Yahweh. Ano po ba ang sinisimbolo ng altar sa ating buhay mga kapatid? Hindi po yung literal na altar kundi yung pong, pag sinabi pong altar, meron kang place para po sambahin si God. Meron kang lugar, meron kang panahon sa iyong buhay, gaano ka man po ka-busy, gaano ka man po ka-abala, nag-iisa ka man o hindi nag-iisa, ay meron kang altar para kay Yahweh upang siya ay sambahin, upang siya ay parangalan, upang siya ay pasalamatan, upang manalangin sa Kanya at ipanalangin ng iba, upang purihin, awitan, sambahin ang Panginoon. No, makita po natin na kahit ito ang kanyang tinanggap. Alam niyo po ba yung kanyang tinanggap na hindi naman niya pinili, kundi pinili ni Lot ang lubhang maganda sa paningin ng mata, kumikislap sa paningin ng mata. At ang kay Abraham na natira po ay bato-bato, bundok, walang damo. Kung baga sa mindset po, sa secular mindset, sa pananaw po ng mundo, mahihirapan si Abraham dito. Check na magugutom ang kanyang mga alagang kawan. Subalit, alam niyo mga kapatid, ang ginawa po ni Abraham, sa halip na siya'y magreklamo, siya'y naging kontento. Kung ano po ang ipinagkaloob sa kanya ng Diyos. Nagtayo siya ng altar upang doon niya pasasalamatan ng Diyos, doon niya sasambahin ng Diyos, doon niya papupurihan ang Panginoon. Mga kapatid,
sa anuman pong mga bagay na atin pong nararanasan sa ating buhay. Ito man po ay malaking biyaya, maliit na biyaya. Tayo po ba ay nakukontento? Tayo po ba ay nagiging mapagpasalamat sa ating Diyos? As Christians, we have the ultimate provision from God. We don't necessarily have a piece of land. We have a person. God gave His Son for us. The grace of God, the epitome of grace, person of grace, ang sukdulang biyaya. He died and rose again to secure our place with Him. That is why we can be content. We have Him as our portion and treasure. The question is, are you able to trust God's provision? Do you believe God has a plan and a place because of what Christ did? Will you rest content in Him? Mga kapatid, kapag tayo po ay nahaharap sa conflict, ano po ang ating dapat gawin? You don't have to get your way to solve a conflict. God has a better way. Number 1, stand down. Magpaubaya. Ito po ang ginawa ni Abraham. Nagpaubaya siya sa halip na igiit ang kanyang karapatan. Stand down. Number 2, trust Him. Trust God always. Dahil sapat ang biyaya ng Diyos sa bawat araw, sa bawat sandali sa ating buhay. Number 3, look to Christ as your joy. Number 4, find your contentment in Him. His grace gives contentment. Ano po ang ating big idea, mga kapatid? In Christ, I am content. Why? Because His grace is enough. His grace is more than enough. Bakit po nakontento si Abraham sa kung ano ang pinagkaloob sa kanya ng Panginoon? Alam nyo, sa buhay na ito ay hanggat tayo nabubuhay, hindi mawawala, hindi mauubos ang mga pangailangan. Patuloy na magkakaroon ng scarcity sa ating buhay. Ang kailangan po natin ay masiyahan, makontento sa kung ano ang biyaya ng Diyos sa atin. Pasalamatan natin ito. Ito ang ginawa ni Abraham. Makontento at magpasalamat sa Diyos. Kaya nga gumawa siya ng altar. Bakit po? Kasi ang pagpapala ay wala sa lugar. Kahit nasa bundok ka, nasa city ka, wala sa lugar. Wala sa dami ng resources. Wala sa laki ng resources. Kundi ang pagpapala ay nasa kamay ng Diyos. That's why in Christ, we must be content. Purihin ang ating dakilang Diyos, mga kapatid. Stay safe, stay blessed, stay connected. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, salamat po minsan pa Ikaw pong nagbigay sa amin ng encouragement upang patuloy pong magtiwala sa iyo, makontento sa iyong grasya na aming nararanasan sa bawat sandali, sa bawat araw. We thank you, Father God, for what you have done for us. We thank you for everyday blessing. We thank you for everyday strength, for everyday health, for everyday provision na ipinagkakaloob mo po sa bawat isa sa amin. Salamat, Panginoon, pinupuri ka namin, dinadakila ka namin, at patuloy pong ang mga salita mong ito ay maging panuntunan namin, maging kalakasan namin sa bawat araw ng aming buhay, upang sa bawat araw ay patuloy ka pa rin po namin pasalamatan, patuloy ka namin papurihan sa anumang pagpapalang inilaan mo sa bawat isa sa amin. Purihin ka, O Diyos. We thank you, God. We worship you in the name of our Lord Jesus Christ. And the people says, Amen